Gandang hapon po. Ayan po, no, Ma'am Rachel. So, kanina nabanggit ni Shari, ang nirereklamo daw po ninyo ay ang inyong mister. So, kasal po kayo, ma'am? Yes po. Oo, kailan pa po kayo kinasal? May 25 po, 2008. 2008, no? So, supposedly, ilang years na dapat kayo, no? Ay, mahirap ako sa math, eh. Pero matagal na sana kayo. 2008, parang mga nasa 18 years na po. 16 16. 16 17. years. Oo. Pero nabanggit nyo nga po, ma'am, no, na nagkaroon na ng hiwalayan ng 2022. Opo. Yan po ba ay legal? Ibig sabihin, annulment? Meron po bang Hindi legal po. proceeding? So, Hindi po. separated in fact. Opo. Talagang, and was the decision mutual? Talagang ayaw ko na sa'yo, Apo. mag-usap na tayo, na itigil na natin to. Apo. Pero at that time, no, if that was 2 years ago, so yung bunso ninyo was just 8 years old. Meron po ba kayong naging agreement man lang, no? Kasi syempre, nag-agree kayo na itigil na natin to, let's separate in fact, Opo. pero may obligasyon pa rin kayo kasi may mga anak po kayo. Meron po bang agreement, ma'am? Bali, sir, ang totoo nun, ako po yung umalis na dun sa bahay namin. Kayo po. Opo, meron po kaming sariling bahay. Okay po, so yun nga po. Bali, 16 years kami in total na married. Tapos po, 14 years kami na magkasama sa bahay. Tapos po, yun nga po, na-discover ko na hindi lang pala ako. Meron so pala may iba. ako, may kahati ako. So, yun po, yung time na yun, dahil mahal ko, parang ganun, tinanggap ko po yun. Kaso, ang hindi ko matanggap yung trato niya sa akin, yung treatment niya sa akin. Bakit? So, yun. Paano po ba yung naging Bali, pagtrato sa inyo? Alam ko na po na ganun siya. Ano po siya, bisexual. Okay po? Okay. Opo. Tapos, parang in denial siya. Palagi ko po siya nahuhuli pero hindi po siya umaamin na ganun siya. Kahit po may mga ebidensya na po ako, ayaw niya pong umamin. So, ngayon po... Ano yung evidence niyo, ma'am? Para mas clear po kay attorney. Yung una pong evidence ko na nung nalaman ko, kasi po nag-abroad po siya sa Kuwait. So, nahulihan ko po siya ng cellphone. Okay, sa cellphone po, nakita ko yung mga messages nila. Tapos, sa laptop nila, meron silang mga video call, mga malalaswang conversation. Okay. May video din po siya. Tapos, kinonfront ko po siya that time kasi hindi ko matanggap. Hindi po niya inamin sa akin, hindi naman daw po totoo yun. Tapos po, parang familiar yung number na nakikita ko sa kanya. So, yung denial ko po dun sa cellphone ko, yun po yung pakilala niyang kaibigan niya. Na nung wala siya, kilala mo rin? Kilala ko po. Kilala niyo rin Kasi po? pinakilala niya sa akin as best friend niya. Tapos nung nasa Kuwait siya, parang inilalabas din kami minsan nung lalaki. Parang tinitreat kami. Kasi yung asawa ko po kasi dati, hindi sa akin direct na nagpapadala ng pera doon sa kapatid niya para sa panggastos doon sa mga anak namin. Okay. So, yun po. Tapos, para makakain din kami, parang yun yung nagtitreat sa amin yung lalaki. Parang ini-invite kami, parang ganun. So, yun. Syempre, bilang asawa, masakit sa akin yun. Pero dahil maliliit pa yung mga anak namin, parang tinanggap ko na lang. Parang ganon. Okay, sige, parang mahal kita, parang ganon. Tapos wala din akong that time na trabaho. So umaasa lang din ako sa kanya. Kaya po, tinuloy-tuloy ko hanggang sa nararamdaman ko na kahit minsan ay nung bumalik siya, kahit napkin, kailangan ko pang hintayin siya para lang makabili, yung ganon. Doon ako nagkaroon ng na magsikap sa sarili ko. So, nagsikap po ako noon, tapos hanggang sa naging online seller ako, nagbenta-benta ako ng kung ano, tapos yun, nagkaroon ako ng sarili kong income, tapos medyo naging okay. Until now, yung pa rin po yung work ko, online seller. Okay. So, yun po. Okay naman po ako dun. Ang setup nyo ngayon is you are separated in fact. Yes okay? Po. Pero alam naman po natin, no? Di ba, Shari, ang dami nating mga natatanggap dito. Ang lagi po nating tatandaan, kahit na may away, for example, or hindi na talaga mapagbati yung mga magulang, may obligasyon po sila sa mga bata. At dito po, no, you have 3 children. Apa. At asan po pala yung mga bata? Yung panganay po namin nasa kanya.
Okay. Yung dalawa po ay nasa akin. Alright, So, opo. okay po. Nung pong naghiwalay kami, humingi po ako ng sustento sa kanya. Opo. Okay po. Tapos, ang sabi niya po sa akin, meron po akong message siya, may mga ebidensya po ako na sabi niya, ikaw yung umalis, bakit ako magsusustento? Diba? May trabaho ka, sabi niya, buhayin mo yung mga anak mo. Magsusustento lang ako pag nasa loob ng bahay yung mga anak ko. Sabi niya ganun. So, Kailan ngayon po yan, ma'am? Nung nag-decide po ako na, na umalis na. Kasi po hindi ko 2022. na po kaya. Opo, kasi So nagkaroon from ako ng... 2022 hanggang sa ngayon po, ang ibig niyo po bang sabihin wala kayong natanggap na tulong or support? Wala po yung financial, wala po. Bali, ganito po. Minsan kasi nalimimiss ng mga anak ko yung tatay nila, yung daddy nila. So, binibigyan ko sila ng chance para makasama. So, minsan lang po yung nangyari. Tapos po, doon po, binibigyan niya minsan. Tapos sasabihin pa po sa mga anak ko na wag mong sasabihin yun doon sa inyo, sa nanay mo, sa maasakan daw po. Ma'am, may question lang po. Sino po yung karelasyon po niya na lalaki? At paano daw po niya nakilala yon? Alam ko po sa online sila nagkakilala. Like dating app? Hindi ko po sure, ma'am eh. Pero ma'am, naging malalim sila kasi lahat nagkaroon sila ng business. 3 yung naging negosyo Okay. nila. Pero maliban po dun, ma'am, may mga babae din po. Wala. Talagang Lalaki yun lang po yun. Apo. Isang lalaki lang po Apo. or marami po? Siya lang po yung alam ko. Okay. Ma'am, no, nasa kabilang linya natin si Mr. Manuelito Lantaka, yung inyong mister. Okay po. Okay. Mr. Manuel, magandang hapon po. Hello po, sir. Yes, hello po. Yes, hello po. Sir Manuel, si Attorney JV po ito ng AXIS Party List. Magandang hapon po sa inyo. Sir Manuel. Magandang hapon din po. Opo, nandito po kasi sa tanggapan ni Senator Raffy Tulfo ang inyong Opo. misis, si Ma'am Rachel Ann Lantaka. Okay? Actually, simple Yes, po. lang naman po, yung hinihiling po sana ni Ma'am Rachel Ann. At sir, Opo. alam nyo naman po siguro na may obligasyon kayo bilang magulang sa inyong mga anak. Yes po. Opo. Nanghihingi lang siya basically ng tulong, suporta, sustento para dito sa mga bata kasi balita ko parang itinigil nyo daw or hindi kayo talaga nagbigay dito sa 2 bata na nakasama niya ngayon. Una po, sir, may kasunduan na po kami sa sagip niyan before. Then, Julie sign na po ng sagip. Kasama po siya, pumirma po siya sa kasunduan namin na yung support po ng mga bata is within premise po, pwede po siya sa bahay, wala problema, doon ko po kasi andun yung bahay namin, doon naman po siya pinaalis ng bahay. Then second po, itinaas po niya sa PAW, may kasunduan din kami sa PAW, Julie sign din po niya, Julie sign din ko po, then Julie received na po ito ng pa-office ng Muntinlupa branch na may kasunduan kami doon, same thing, nasa bahay din po sila kasi hindi ko naman sila pinapaalis po. Then, nirate po niya yung case. So, meron akong case na 23689 sa branch 207, Muntinlupa branch. Then, dala po yung case final niya. Yung isa po na-dismiss. Yung non-supportive po daw ako sa kanya, sa family ko, kasi wala po siyang proof. Na-dismiss po yun. Kinancel po ng Richard Aguinaldo po. Then, second po, nag-proceed po yung RA 7610 na ginawan po nila ko ng kwento ng anak ko. Child abuse. So, hindi child abuse na nakitaan daw ko ng anak ko something na nag-masturbate sa harapan niya, then ganun po ginawa niya sa akin. So, pinatatuanan ko ng anak ko na hindi totoo nangyari. Ginawan na po na kwento. Anyway, hindi naman po yung issue na sinasabi niya. Ang issue po niya is yung support po ng mga anak ko. Yung umalis po sila sa visibility po ng Muntinlupa, hindi ko po alam, dinala niya yung 2 kong anak. Wala akong kalam-alam, nilipat niya sa Silang Cavite. Then yung panganay ko, sabi ko sa kanya, anak, since ikaw may kaso sa akin, hindi ka pwede dito sa bahay kasi delikado ako, kasi ikaw nag-case sa akin. Ayaw ng anak, gusto yung sa akin. Actually, sa ngayon po yung anak ko, nasa akin pa po yung anak ko. Kahit anong gawin kong sabi sa kanya sa magulang, magpunta kay nanay para maalagaan ka, mabigay ka ng attention, nandun mga kapatid mo, ayaw po niya. May mga conversation kami. Then po, sa support, hindi po ako matandayin sa date. I think last October po, nagbigay po ng baba na si Judge. Natula na nga po ako. So, under probation po ako ngayon
So, nagbigay po yung asawa ko ng compromise agreement. So, sabi ko sa attorney, okay lang ba? So, sabi niya, mag-file na po siya ng civil case para sagutin po namin. Then, sabi po nung chief ng provision office, tama naman, magbigay ko ng sustento kasi I have to ensure na sa process po ng batas. Yun nga po, pinapunta ko po yung brother ko tsaka yung family ko sa kanila. Dala po yung ATM, katunayan receiving copy na pipirma nila na magbibigay ako dun sa ATM. Pero di-refuse po, magulang niya tsaka siya po nag-refuse, ayaw niya tanggapin. So, pinalik ko po to sa provision officer ko. Sabi, sir, as part of the provision officer dun sa contract sign ko. May sinasabi din po kasi si Ma'am Rachel na mas pinili niyo daw po yung karelasyon niyo po ngayon, yung boyfriend po ninyo ngayon. Ma'am, wala doon po katotohanan po yan. Okay. Kaya niya po panindigan po. Magharap po kami, wala po katotohanan yan. Magpalay detector test po ako, wala po katotohanan Ma'am, yan. baka Okay po. Pag ba ako nagpakita ng proof, kasi ayoko nang umabaw tayo dun, bago pa ako makarating dito, nakipag-usap Nandito ako na nga sa'yo. tayo, Rachel. Oo. Nandito na tayo. Oo, kaya Binigyan man nga. ako ng kaso, diba? I Oo, did. kaya nga. Case na to, doon sa na-dismiss yung mga case mo. Ayoko Anyway, yung sirain dito na yung sinasabi pagkatao mo, mo. nag-comply ako doon, nagbigay ko ng team, dinisregard nyo, ayaw pipirmahan kasi gusto mo compromise agreement. Okay Sabi po. ko sa compromise agreement, sa attorney, mag-file ka ng civil case para masagot namin lahat yan. Kasi nag-comply naman kami, ayaw mo sagutin. In spite of that, Pero sir, Wala po. nagbigay ka sa amin sir, ng mga SMS. hello Sabi po. mo, wag kami pumunta kahit ibang family namin doon sa lugar nyo. Otherwise, we chat sa anak ko, anything from us, anything from my end, hindi mo tatanggapin. Okay. Sir, meron kasing pinakita si ma'am no, na evidence at masyado po itong maselan. Yun nga po, no, nung lumapit kasi sa amin si Ma'am Rachel Ann, yung Apo. primary na inilapit nga niya is yung sustento. Now, na Apo, banggit attorney. mo kanina, and correct me Apo. if I'm wrong ha, meron ng mga agreements kayo na pinasok insofar as yung sustento nga sa mga bata. Tama ba? Wala pa po kami attorney na pagkasunduan sa Sir, compromise pwede po ba? agreement kasi siya po Pwede po nagawa ba ng ako, compromise agreement. So And walang- based po sa compromise agreement po, it's more on sa side niya lang po. Paalisin ako, i-evade ko yung property namin, which is hindi naman po tama sa akin attorney namin. So, sabi po na attorney, you have to file civil case para pag-usapan po kung anong tama po idadaan po sa legal na batas po. Ganito ha. Yeah, I understand no, you have been advised no na hinihintay niyo na magsampa Apo. si Ma'am Rachel Ann ng kaso para sa suporta. Pero eto no kasi we are trying to find a solution dito no. Apo, Kasi nabanggit mo nga po kanina no Sir Manuelito, ang dami na rin palang mga kaso ang naisampa dito. Wag na nating dagdagan pa kumbaga, 'di ba? Sir, matanong ko lang no, kayo po ba Apo. are you willing to contribute for the needs of your children? Sir, sabi ko nga po kanina, willing po ako, nagbigay po ako ng ATM ng October, ayaw po nila tanggapin. Kasi hindi ko alam kung anong dahilan nila. ayaw Tanungin nila natin ha. Sir, apo. Ma'am Rachel, ayun, no, may sinasabi Yes, na po. nagbigay na pala ng Apa. ATM Gusto nila kasi mag-file ako ng legal case. Okay for po. support. For Oo, support. nabanggit nga At po. saka po doon civil case para po doon sa hinihingi ko. Paano po naman doon sa part na ganun po? Kasi attorney, syempre, hindi naman, ako po ay isang online seller lang. Yes, ma'am. Okay I po. understand. Opo. Hindi ko po kayang i-provide din yung lahat ng mga yon para sa mga anak ko. Kaya nga humingi ako ng sustento. Okay po. So, ano po yung pwede kong gawin para do sa bagay na yun? Kasi kung magpa-file ako ng civil case, malaking ano din po yun. Parang pera-pera din. Expense. Oo, Opo. ganito, ma'am. I think nakikinig pa naman si Sir Manuelito. There are two issues Yes, kasi, attorney, no? dito pala ako, attorney. You correct me if I'm wrong, pero the way I understand, yung mga issues ninyo ay dalawa. Number one, yung issue ng suporta, at number two, yung issue ng division of your community property. Okay? Number one, no? The issue of support. We recognize na yung mga bata ay nangangailangan ng suporta, sustento from both parents. I hope both of you recognize that. No? Nire-recognize nyo naman, Yes, no, Sir attorney. Manuelito. No? Yes, Yes, po. attorney. And I hope you both recognize that as parents, you both have obligations to provide for these children. Do you confirm that, Sir Manuelito? Yes, attorney. Oo. Yes, attorney. So,
now that we know that there is an obligation, the question is, are you willing to perform your respective obligations? Kanina nabanggit ni Sir Manuelito, willing naman po siya mag-provide. Nire-recognize din naman ni Ma'am Rachel Ann. So actually, yung issue ng suporta, parang madali siyang solusyonan eh. We can enter into an agreement only insofar as support. Kasi kung ang nangyayari is we are hostaging the issue of support kasi hindi pa natin mapagkasunduan yung division ng community property. Ang tanong is kailan pa natin ma-resolve po 'yan? So I understand yung concern po ninyo, no? Na yung community property po kasi na 'yan, no? It's a matter of judicial determination, no? You really have to go to court. Kung willing si Sir Manuelito po na ibigay sa inyo that share in your community property, siguro that's the best. Oo nga, sir. Oo, pero Bali, kung hindi- attorney, Yes. opo, yun nga yung hinihingi ko sa kanya. Kasi alam naman po ng pamilya niya at namin, dalawa, na, pati ng pamilya ko, na akin naman yun. Bakit hindi niya mabigay? Para naman yun sa mga anak din niya. Di ba po? Parang... Yeah, I understand, no, where you are coming from po, Ma'am Rachel Ann, no? It's a matter of Saka po yung sustento, ngayon lang po yan nagkalinawan na willing siguro siya. yes, kasi Okay, ito. siguro po dahil kahit nga po dun sa probation office, sinasabi niya po na wala siyang trabaho. May mga screenshot din po ako ng mga text niya na wala siyang trabaho. Di ba po? Okay, Tapos okay. ngayon, nagsasabi siya na kaya na de-delay itong ganito kasi nasa trabaho siya. So, eto, to be clear, di ba, alam natin na ngayon na sana totohanin niya at Oo. maging Eto, tuloy-tuloy. Napakakapal lang na Para mukha po mo para mapasok angkinin po mo sa yung bagay na tamang hindi practice sa'yo. po na paghati-hati, idadaan po namin sa batas. Yun po yung request po namin sa kanya. Kasi if willing naman po kami na i-divide yung property as long as idadaan po sa amin, hindi yung dahil sa gusto niya lang po compromise agreement. Kasi Yun po conjugal kailangan property, namin, pero siya lang attorney. nakikinabang, kami wala. Oh. Tapos po, ito nalaman ba ko pa po bahay? ngayon, Bahay po ba ito, ma'am? meron po kaming sariling bahay. Kasi ito lang, na-capture ko lang yung sinabi mo kanina, na conjugal property pero isa lang yung nakikinabang, parang mali din naman yon. Opo. Pag community property po yan, tapos may proceeds, yung proceeds Dapat ako po din niya, po. yung proceeds po niya is also part of the community property. Ibig sabihin, 50-50 rin yung, Yes po. yung mag-asawa. Yes po. Yes po. Tapos ang hinahabol po niya, attorney, yung lupa na sinasabi niya pamana, sabi ko nga po sa kanila, willing ako to give, pero itadaan po natin sa legal na batas yan kasi hindi basta-basta pwedeng ganun-ganun na lang. Kasi meron po tayong batas na sinasaklaw po yung sabi natin na conjugal property. Yes. Pero ganito Willing naman po ako, Tony. ganito na Sir Manuelito, no, kasi napasadahan na lang din naman kanina ni Ma'am Rachel Ann. Apo. Yung sinabi po niyang pamana, actually yung mga mana or yung mga properties na natanggap ng isang spouse by virtue of mana or by virtue of donation, ibig sabihin by gratuitous title, Actually, excluded yan, ha, sorry sa to cut community you off. property. Hindi po siya Yes. pamana, attorney. Part po siya ng selling property na ipinenta ng tatay niya, which is nandun po ako po yung nakipag-negotiate sa property na yon. Okay. So Yeah, during that's why marriage I po, said na hindi it's po illegal. siya pamana. At actually, yun yung sinasabi niya pamana. It's a selling property. Part lang po sa kanya binigay na nandun po ako. Okay, Hindi ganito. po siya ganito. pamana. Ako po Ganito, yung- no, Rachel, no, at Sir Manuelito, yung issue kasi no nung community property na yan, ang Apo. nakikita ko kasi dito, na-hostage yung issue ng support when it could have been easily resolved. Yun nga po, attorney, kasi yun na nga po sinasabi ko sa kanya, isit aside mo yan sa mga bata. Kasi po, attorney, sa totoo lang ha, bilang isang tatay, marami din naman akong kilalang tatay. Kahit wala kang kasulutan, di ba? Anak mo yun eh. Magbibigay ka, di ba po? Kasi pwede naman ipakita mo yung evidence doon na nagbibigay ka. Okay. Pero siya po kailangan po lahat may resibo kahit ballpen ang bibilhin. Yung ganun po ang gusto niya. Pwede po natin itong mailapit na po no, sa WCPD po ng Silang Cavite PNP, si Police Staff Sergeant Julie Ann Vergara. Magandang hapon po, Sergeant Vergara. Good afternoon po, Ma'am Shari, Attorney JP, at sa mga tagapakinig po natin. Yes, hi, Sergeant Vergara, no, magandang hapon po Yes sa po, inyo sir. at salamat sa pagtanggap ng aming tawag. Pwede naman pong sumadya po si Ma'am dito po para matugunan po namin at matulungan po namin si Ma'am para po ma-assist din po namin siya kung sakasakali po siya magsasampa po ng kaso.
Opo, No, opo, sir. no? So, Nakakaasa po kayo, Ma'am Rachel, na madali po namin kayong matutulungan at matutugunan po sa inyong mga reklamo. Okay po. okay, sige po, no? Staff Sergeant Julian Vergara, Yes po, sir. from time to time, no, makikipag-coordinate po kami sa inyo para magkaroon po ng kaayusan, no? At least dito sa mga issues nila. Yes po, sir. Okay, maraming salamat muli, no? Staff Sergeant Julian Vergara, ang WCPD Okay po. investigator ng Silang Cavite PNP. Ma'am, sasamahan po namin kayo sa office po ni Sergeant Vergara na para po mailatag po natin kung ano po yung mga dapat nating gawin doon. And kung meron din pong chance na makausap din po natin doon sa tanggapan si Mr. Manuelito Lantaca, mas maganda din po sana para makausap din po niya yung mga bata. Okay po. Yes, Okay po. yes. Mas no? maganda pa rin mag-usap din para sa mga bata po. Oo. Opo. At yes, no, Sir Manuelito, no, tama rin naman yung sinabi ni Ma'am Rachel Ann. In the meantime, na wala pang kasulatan, by any means, no, alam mo naman, may gastusin pa rin yung mga bata. So, please provide kahit papano. Yes po, Attorney. Sasamahan po namin kayo, ma'am. Okay ha? po. Thank you po. Schedule po natin. Okay? Okay. Salamat po at magandang hapon po.